Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 27, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 3, verse 31 to 35. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinapatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay ang siya kong mga ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa Gospel, nadinig natin na dumating yung ina at mga kapatid ni Jesus para kausapin siya. Alam niyo po, sa kultura noon, napakalakas tsaka talagang solid ang ugnayan ng pamilya. Kaya nang sabihin ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Itong tanong na ito ay isang matapang at nakakagulat na tanong. Pero agad niya itong ipinaliwanag. Hindi naman niya dinideny or hindi naman niya tinatakwil yung mga talagang ina niya at mga kapatid. By the way, yung mga kapatid dito, hindi yung biological na kapatid ni Jesus. Alam natin nag-iisa na si Jesus. Yung bang mga malapit na kamag-anak, yung close relation, yan, kapatid ang tawag. Di ba kahit naman tayo minsan, yung mga kaibigan mo, hindi nga kaibigan tawag mo, kapatid, no? Pagka so very close. Now, kaya dito makikita natin na pagkatapos yung tanong, teka, sino bang ina't mga kapatid yung tumatawag sa akin? Ipinapaliwanag niya na ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Diyos, siya ang aking kapatid, siya ang aking ina. Paano yon? Malinaw na hindi niya minamaliit yung kanyang mga kapamilya sa dugo, by blood, kundi pinapalawak niya ang kahulugan ng pamilya. Sa gospel ngayon, kumbaga gusto niyang sabihin na hindi lang yung mga kadugo ang kapamilya. Pwede rin itong patungo sa pananampalataya, kaisa mo sa pananampalataya. Mula sa iisang bahay patungo sa iisang misyon. Sa buhay natin, may mga taong hindi naman natin kaano-ano sa dugo. Hindi mo nga kamag-anak eh. Pero kung tutuusin, minsan, mas malapit or close ka pa kaysa sa kanila, kaysa sa iyong kamag-anak. Sila yung mga taong nakikinig kapag pagod ka na, nandiyan kapag lupaypay at bagsak ka, at nagdarasal para sa iyo kahit hindi mo alam. Sa kanila na tinaranasan ang pamilyang binuo ng Diyos. At dito tayo tinatawag ni Jesus. Huwag lang maging miyembro ng pamilya, kundi maging pamilya sa isa't isa. Paano ba natin ito maya-apply sa gospel for today? Una, maging pamilya sa paraan ng pakikinig. Makinig tayo ng buo, huwag selective, hindi nagmamadali, hindi humusga. Sa ganung paraan, nagiging pamilya tayo through listening. Pangalawa, magbigay tayo ng space. Piliin nating magpatawad, piliin nating umunawa. Dahil ito ang pamilya. Sa bandang huli, sa kanila rin tayo uuwi. Pangatlo, maging tahanan ng pagtanggap. Maging tayo yung tahanan na handa nating tanggapin yung mga taong tahimik, nahihirapan o naliligaw. Yan ang assignment mo for today. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa pagpapalawak mo ng definition ng kahulugan ng pamilya.
Turuan mo kaming magmahal, hindi lang sa pamamagitan ng kadugo, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtanggap, at pag-aali ng sarili. Gawin mo kaming mga taong nagbibigay ng tahanan, nagbibigay ng lakas, nagbibigay pag-asa sa sino mang aming makasalamuha. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng ating today's gospel, remember, hindi lang by blood relationship, meron din tayong mga kapatid, no? Na ang turing natin ay mga kapatid, higit pa sa kaibigan. Baka meron kang mga kakilalang naghahanap din na pakiramdam nila ay saan nga ba sila belong. I-share natin yung audio gospel reflection na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa kamag-anak, kapamilya. Malay mo, ito yung mag-bless din sa buhay nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.